Okay mga lods, welcome back to another content, and for this video, sasagutin po natin ang post ng Peanut Gallery Media Network. Now, mga lods, ngayon okay lang naman akong i-content nyo. Wala namang kaso sa akin kung gusto nyo akong i-content. Actually, na-appreciate ko nga kapag kinukota ko ng mga pages ganun talaga. It's just how we live as political vloggers, kasi political vlogger din ako bukod sa generally I am a commentary vlogger, pero meron akong mga social media post, meron about sa mga social media issues, kala Kong TV, kala Dudut. Dito naman dito sa kabilang side naman, political vlogging side ko. Now, I have to address this kasi of course napaka-unfair kasi nung portrayal sa akin nitong post na to. It's very one-sided. Ngayon, ayos lang yan. Kaya naman sagutin yan. Pero alam mo, parang ano to parang may compliment, may sampal, kompleto pero you know, it's all good, sabi. Ngayon, ako kasi, nag-post ako ngayon, sabi kong ganun, kasi ito yung throwback kay Leni Robredo. The only person to beat Sara Duterte is Leni Robredo. If she ain't gonna get impeached, parang ganun yung pagkakapronounce ko dyan sa utak ko So, ang point ko lang naman dyan, kapag hindi na-impeach si Sara Duterte, I think ang may chance tumalo sa kanya is Leni. Of course, as a supporter of the Kakamping movement, I honestly believe na mananalo si Leni. That's my belief, okay? Hindi ko naman kailangan maging expert para maniwala sa kahit anong bagay, di ba? Kasi meron tayong freedom of belief dito sa ating bansa. If I want to believe na mananalo si Leni Robredo, then that's good, di ba? Pero natutuwa ako dito sa PGMN kasi this is one of my favorite pictures actually. Etong I believe 2022 pa tong picture na to, and ito yung ginagamit ko for sa political vlogging ko na TikTok. Okay, so pero maraming salamat sa kanila for featuring me. Wala naman, again, I don't take offense dyan sa mga ganyan. Pero syempre, napaka-unfair naman kasi nung ibang sinasabi nila. And ang taas ng engagement nyo dahil sa akin I believe etong Peanut Gallery Media Network kay Franco Mabanta yata ito. Kung hindi nyo kilala si Franco Mabanta, ano rin yan, social media personality din yan, or I believe pwede siyang tawaging influencer. Kaso ngayon medyo lie low na siya, nasa likod na lang siya. Pero si CJ Hero yung parang pinakasikat dito, at saka si James Deakin. Sabi ko nga sa Peanut Gallery Media Network, okay lang naman ako na invite nila ako. Wala namang kung ano lang, kumbaga discussion na lang or podcast style. Ang problema kasi, they have accusation sa akin. Mamaya anuhin natin lahat yan. Explain natin lahat yan. Dito muna tayo sa post. Note that star influencer of Martin Romualdez style. Una, yung post naman is about Leni Robredo. Okay, yung pag-support ko kasi kay Romualdez, it's more of kasi anti-DDS siya, that's all. Pero and yung ibang mga policies niya, natutuwa ako. Halimbawa, yung Good Governance Committee niya nung 19 Congress, I really like that. Yung COM na yun, yung para pampababa ng bigas, meron din siya noon, di ba? Sa kanya lahat yun, siya lahat ng isip ng mga ganong klaseng committee para matulungan si BBM sa kanyang pagpamalakad ng gobyerno, yung Quadcom, di ba? Hindi ba lahat tayo nag-enjoy ng Quadcom, di ba? That is where yung kung titignan mo nga, dahil doon, mas nakita natin kung gaano ka-articulate si Pangulong Duterte, di ba? Kasi siya yung naging star doon kasi for ang daming tanong doon. Kaso, with that, merong mga ibang personalities din na nag-shine, katulad ni sino to? Si Jinky Luistro, Congressman Luistro. I really like her kasi ang talino niya Tapos yung si Rog Gutierrez ng One Riders, di ba? Ang point dito, mga lods, with the failure comes success as well. Ako, tinitingnan ko parehas yun. Of course, and hindi naman din na mawawala yung pagtawag sa akin ng tao na kada na lang susuportahan ko yung ayaw nila, tatawagin akong bayaran. Wala naman akong magagawa na doon at this point. Kumbaga ginagawa ko na lang to kasi eto yung sa tingin kong tama. Okay? Pero kung sa tingin nyo ako yung star influencer, sure, I'll take it. I'll take that as a compliment. Okay?
Nico David has no experience in government. Literally zero. Okay, that's correct kasi wala naman akong pero even if I do not have experience in government, I can always make a opinion, 'di ba? Kasi etong mga sinasabi ko is an opinion. It's not a statement of fact. I believe in my hearts of hearts na kapag ka Lenny versus Sara yan, maganda yung laban. Baka manalo si Lenny or mananalo si Lenny sa utak ko. She already won. Pero of course, that's neither here nor there. Okay? No experience in national campaigns. Okay? Pero nung 2022 kasi, I used my social media platforms to campaign for example kay Chel Jokno, nagtulong ako doon, nagpo-post ako para sa kanya against yung propaganda ng Uniteam. I did my part para doon. So and you know, nagkaroon din ng idea ako na nakaka-affect ako sa tao kasi of my social media reach, 'di ba? Like for example, si Mark ng Models of Manila, pumayag ang COMELEC na tumakbo siya kasi dahil sa social media niya, okay? No experience in local campaigns. Bakit yan eto yung hindi ko maintindihan dito. Bakit yan yung qualifications nyo para magbigay ng opinion? Ay mali. Di ba? It doesn't make any sense eh. Di ba? Kasi nga, you can, like for example, if you ask anyone, di ba? Kaya nga, di ba sa survey, sa survey, they are asking people sino yung sa tingin yung mananalo. They will give an opinion on the matter. It's similar to that. Ganun lang yun. Whether it's qualified or unqualified, it doesn't matter. Kasi yan opinion ng tao yan. This is my opinion. I think Lenny will win. In my hearts of heart, I truly believe na siya yung karapat-dapat. Pero you can always debunk. You can always parang criticize me for that. Wala ang problema doon. Pero for you to disqualify an opinion, that's an idiotic, di ba? No experience in being around with substantial power. Ano yan? Being around anyone with substantial power for extended periods of time. What does that mean? Hindi ako nagdi-dick ride sa mga malalakas na politiko in a substantial time. Ibig niyong sabihin, since eto yung qualification nyo, I assume na qualified kayo dyan. Si CJ Hero has experience in government. I would assume kasi yan yung yung sinasabi nyo, or at least most of the people in Peanut Butter Gallery is meron ganyan. And meron din kayong experience sa national campaign, or I'm against a media company here. I am just a dude nasa harap ng webcam, may Facebook, and that's it. Yun lang yung aking ginagawa rito. And I'm giving opinion on things na sa tingin kong tama or mali. Diba? Some of you will agree with me, some of you won't. Kadalasan mga DDS, hindi sila nakikinig sa akin. But it's all good. I allow comments like this. Diba? Wala naman akong ginagawa sa inyo eh. Pero, to disqualify on these grounds is idiotic. It's very sophomoric. Mamaya kasi, sasabihin ko sa inyo, okay? Basically, he is the same caliber and talent, experience level as Richard Haydarian and Kristan. Actually, si Kristan and Richard Haydarian are very intelligent guys. I am so happy na nilagay niyo ako dun sa sa stratosphere na yun agad-agad, di ba? And ang masakit kasi dito talaga, siguro, yung pinaka nangangati yung ulo ko, bakit ayaw niyong pumayag na kadebate ako? Wala pala akong Kasi dito sasabihin nila, sabi ko lang ganon, sophomoric and moronic. CJ is a pseudo-intellectual that relies heavily on script, di ba? Kasi one time, sinabihan ako ni CJ na I am relying on coaching. May nagko-coach daw sa akin. Di sabi ko, let's meet face to face. Kasi doon walang magko-coach sa akin. Ako lang mag-isa ang haharap sa kanila. Ganun lang. Kung mabulol ako, di kasalanan ko. Diba? Kasi nga, ako yung nakaharap doon. Pero, natatawa ko rito. Nung sumagot ako, ito yung sinabi. Tingnan niyo yung sabi. Sophomoric ang puta. Hindi mo ang haba-haba nung isang sentence na nga lang yun.
ang kinomentan pa, sophomoric. Sophomoric means just immature, di ba? Kasi it's a very immature post. Mapanghenemy ni CJ Hero. Akala ko ba, ano yan, akala ko ba isa kayong media network na dapat naming irespeto? Pero if you go to name calling, then how can we respect you, di ba? Ganun lang kasimple yun eh. Sino ba nang tatawag sa akin yung mga mapanghin na yan? Yung mga kalaban ko dito sa social media. Is there any truth to that? Not that I know of. 'Di ba? Napakadaling i-debunk niyan eh. Pero of course, this is already in court yung nagtawag sa akin yan. So, doon ko na lang siya sasagutin. 'Di ba? Pero for you to adopt that without even getting my side of the story, that's unfair. That's super unfair. Kaya nga sabi ko ganun kay CJ, ba't di mo ako tanungin in person? Pupunta ako dyan. Pero wala naman silang ginawa eh. They relentlessly attack me. Ganun. So what? Para sa akin, yaman na. Ganun talaga yan. Sophomoric na nga in immature, di ba? Look at your track record. Okay, I'm looking at my track record. The fact of that you're posting me makes me believe that you are concerned about my track record. That you are trying to discredit me. Di ba? Kasi kung walang kwenta yung track record ko, why would you even consider posting me in the first place? Correct? Ngayon, siguro pinopost nila ako kasi whenever I say something na nagva-viral, kino-cover agad ako ng mga DDS pages and mga pages na pro-admin. Okay? Kunyari, sinabi ko, eto kay Lenny, sinabi ko to kay BBM, ang daming nagko-cover sa akin doon. Siguro ganun yung idea nila. Kumbaga, siguro at this point in time sa career ko, I'm very polarizing pagdating sa political content. And you know, thank you. Kasi at least alam ko na hindi ako ganun ka-relevant. Hindi ako ganun ka-irrelevant. Tama, di ba? Kasi at least kino-cover pa ako ng ganyan. If I was very irrelevant, edi hindi na ako kinover ng mga tao na yan. Okay? O, di ba? Tingnan niyo yung mga pang-aano nila. Puro ad hominems, di ba? Puro ad hominem. Ad hominem magnet ka talaga dyan. Dyan mo ba talaga na-attract si... Ayan, panghimoric, pilaymoric si Bonjing. Ayan o, pagka nakita nyo ko, edi you can conclude kung pilay ba ako or hindi. That's just an easy way to debunk na yung mga ganyang klaseng salitaan dito sa social media, di ba? So, kasi nga, hindi na, eto, his statement is structurally confused. Well, it's just a post na sinasabi ko na si Lening mananalo. In my opinion. Ganun lang siya, feeling credible. Ito yung natatawa ko. Alam mo, if I am not credible enough, sana hindi na ako kinover. Kasi ganyan lang yan eh, puro pang-asar lang eh, boy pang eh, Diyos ko Lord. Ba't hindi nyo kasi ako invite dyan sa inyong platform para dyan tayo mag-usap? Hindi yung ganyan, nababanat kayo, tapos pag binalikan kayo, parang kayo pa yung kikawawa, diba? Excuse me, who's gonna beat VP Sara? Ayan, no? Pwede natin pag-usapan yan. Same caliber ni Jam Magno. Actually, these are good company in my opinion, di ba? Very smart yarn. Eto, di ba? Just puro ganyan. Alam nyo, eto kasi, yung ano na yan, ang tagal na niyan, at saka mas sobrang taba ako niyan. Ngayon, hindi na naman ako ganyan eh. At saka alam mo yan, yung pantalon ko dyan hindi talaga kasya sa akin. Pero tsaka ako na lang pag-uusapan yan. Ang pinopoint ko rito, instead of trying to have a conversation sa akin na maayos, ang ginagawa ng mga DDS or hindi DDS, sa mga kalaban ko na lang, they tend to, gumagamit ng ad hominem, di ba? At least meron tong semblance ng magandang argumento in the sense na nag-state sila ng, well, hindi naman siguro factual yan in the sense na sa national campaign kasi yung social media mo, it could be considered something na that could affect, has a very huge reach. Like for example, I believe yung sa akin, kayang mag-reach ng 30 million accounts in a month, di ba? Ganun, or 10 million, di ba? So that's a lot of people, di ba? Yun yung pino-point out ko rito. Lahat tayo sa social media, may reach tayo na tinatawag, especially sa akin, na named individual na ako. Kilala na ako as nagko-commentary sa social media. Instead of having a conversation sa akin na maayos, what you're trying to do is what? To discredit me using what? Yung mga pang-asar sa akin. Diba? Hindi na talaga tataas yung antas ng usapan natin kapag ganyan. Kasi we resort to name calling. Anyway, I'm okay with... Please! Talk to me. Yan lang naman po yung sa akin for today, mga